Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito tayo ngayon ka-coffee, dito po sa Quezon City at meron tayong magandang good news. Sino po yung may mga pabahay dyan mula sa National Housing Authority? Nagkaroon po ng pa-press conference itong NHA at sa ilalim ng administrasyon na to ni PBBM, magkakaroon po ng mga condonation. O yan, sige, baka meron sa inyo beneficiary ng pabahay ng NHA. Ang problema kasi dyan, marami sa ating mga kababayan, syempre dahil sa pandemic din, syempre kapos din sa buhay, nagkakapatong-patong na yung interest. So yung kapital hindi na babayaran, yung interest papatong na. To the point na sinasabi ng NHA na mas mataas na po yung interest kaysa doon sa principal. So ito ang gagawin, ka-coffee. Medyo nainit yan ha. Maganda yung gagawin ng administrasyon na to. Iko-condone na po, hindi nyo nababayaran yung interest. Ibig sabihin, principal na lang po ang inyong babayaran. Aba, napakaganda na bang project ito, ka-coffee. Under this administration ni Pangulong Bongbong Marcos at kanina sa press conference ni General Manager ng Housing Authority, National Housing Authority na si GM Joe Bentay. Hindi lang yan, ka-coffee ha. Bukod sa condonation, ito, very good news din ito, ka-coffee. Very, very good news. Mabibili na po ang bigas sa mga NHA compound sa halagang 33 pesos lamang. Hoy, ang mura niyan, ka-coffee ha. Hindi pangit na bigas ha. Kasi yung iba dyan, nagtatanong pa rin, nasa na raw po yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ito, 33 pesos, ka-coffee. Pero ang halaga ng bigas na yan, 50. Ibig sabihin, maganda po yung kalidad ng bigas na yan. Matitikman yan ng ating mga kababayan. Yan po yung good news ng National Housing Authority. Ang pwede mong bilhin, kung ikaw ay nasa National Housing Compound, no? Marami yan, all over the Philippines yan. 3 kilos kada pamilya, 3 kilos minimum. At maximum po ay isang sako, isang kabang bigas na 50 kilos po. Yan ang pwede mong mabili. Una, ka-coffee, condonation, yung interest din nyo na babayaran. Pangalawa, ito yung bigas na mabibili ninyo ng 33 pesos per kilo. At ito, pangatlo, very good news din ito, ka-coffee. Doon sa pangatlo naman, yung mga kadiwa stores, ilalagay na rin po yan sa mga compound ng National Housing Authority. Aba, matindi, di ba? San ka pa, ka-coffee? Ilan lang yan sa mga good news na hatid sa atin ng administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, of course, sa pangunguna po ng National Housing Authority. O kung gusto niyo ng detalye, malamang sa inyo, marami kayong mga tanong, ito, nirecord ko yung press conference. Sana makuha ninyo yung mga detalye, i-play natin. Let's go! Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you for the kind introduction, Wilson. Alam niyo naman dito na suking-suki ako ng Kamaning Bakery. Okay. We'll start off with our statement from the NHA. Magandang umaga po sa ating lahat. Nalalapit na po ang pagdiriwang po ng NHA's 50th Charter Anniversary sa darating na July 31, 2025. Tama po ang inyong narinig, 50 years na po ang National Housing Authority. At meron po tayong tatlong magagandang balita para sa ating mga pinamahal na benepisyaryo na aming pabahay. Una po rito, ang aming condonation program. Pangalawa po dito, ang aming kadiwa stores sa iba't ibang housing sites. At ang huli po, sa katulong po ng Department of Agriculture, ang pagbebenta po ng abot kayang bigas sa aming mga benepisyaryo for 33 pesos a kilo. Ang bawat isa sa mga ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel upang maisakatuparan namin ang aming pangako na maihandog ang maayos na komunidad sa iba't ibang resettlement sites sa buong bansa. Pag-usapan po natin una ang condonation program. Alam nating lahat na marami po sa aming mga benepisyaryo ay nahihirapan at hindi po updated ang kanilang mga accounts. At upang matulungan silang mabayaran ang kanilang buwan ng amortisasyon para sa kanilang mga pabahay, dahil nahirapan nga po sila sa hindi inaasahang pangyayari, ibang prioridad at pagbagsak po ng ating ekonomiya, gaya nga po ng nakaraang COVID pandemic, ang kanilang mga housing loan po ay hindi po updated. Kaya sa NHA condonation
program po natin, tatanggalin na po natin ang interest at penalty sa amortisasyon ng ating mga benepisyaryo upang matulungan po sila makamit po ang kanilang titulo para sa bahay. Pahihintulutan po ng National Housing Authority na tanggalin ang 100% ng kanilang penalty at 95% ng kanilang interest sa principal sa humigit kumulang 220 NHA beneficiaries namin. So kumbaga, ang mabayaran na lang po nila is the principal amount and 5% of the interest. Ang programang ito ay tatakbo mula May 1 hanggang October 31 ng 2025 ay isang pagkakataon para sa aming mga benepisyaryo na may natitirang balanse na alisin ang kabuuang mga multa at delinquency interest. Nagbibigay daan ito sa kanila na bayaran ang kanilang natitirang principal na balanse sa ilalim ng panibagong tuntunin at payment schedules. Tina-target ng programang ito ang mga housing beneficiaries na may matagal na pong housing loan, na yung iba po, mas malaki pa po ang interest at penalty kaysa po doon sa principal. Kaya po marami po sa aming mga NHA beneficiaries ay hindi na po nagbabayad, tinatamad na po pagbayad dahil nawawalan po sila ng pag-asa. Mas malaki po po ang principal ay ang penalties and interest kumpara sa principal. Naglalayon din ang programang ito na bigyan ng ating mga benepisyaryo ng panibagong simula na magbigay daan sa kanila, mapanatili ang kanilang pagmamay-ari ng pabahay nang walang bigat ng dulot ng malaking pagkakautang. Inibigyan daan ng NHA ng babawi ang halagang prinsipal na maaaring magamit ng ahensya para sa mga proyektong pabahay na mapapakinabangan ng mas maraming pamilyang Pilipinong nangingailangan. Bago naman tayo sa susunod, ang pagtatatagpo ng Kadiwa Store sa aming mga housing sites. Ito po ay isang inisyatiba direkta nag-uugnay sa mga magsasaka, mangingisda at sa mga mamimili at taga-alis po ng mga middleman para sa mga sariwang produktong agriculture sa mas abot kayang presyo. Ang kadiwang ito ay magkakaroon ng sabay-sabay na pagbubukas simula ngayong April hanggang May 2025 sa Region 3 at 4. Specifically po sa mga aming mga resettlement sites sa Pandi, San Jose del Monte, Bulacan, Laguna, Naik at Bacoor, Cavite, at iba't ibang munisipyo ng Rizal. Para gawing formal po ang programang ito, nagkaroon po kami ng Memorandum of Agreement between NHA at DA noong March 2025 para magbigay ng tuloy-tuloy na supply ng mga produktong pang-agrikultura sa mga resettlement sites ng National Housing Authority. Sinusuportahan po ng Kadiwa ng Pangulo program ang layunin po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga magsasaka at direkta po makabili ang ating mamimili. Dito po, makakatulong po ito sa ating mga housing beneficiaries. Ang NHA po ay aktibong nakipag-ugnayan sa tulong ng Department of Agriculture upang mailapit ang kadiwa sa ating mga komunidad. Sa pagitan po ng pagtatatag ng pamilihang ito sa loob o malapit sa aming mga proyektong pabahay, binibigyan namin ang aming mga benepisyaryo ng access sa abot kaya at dekalidad na produkto. Kabilang na po ang sariwang karne, bigas at iba-iba pa pong pagkain. Para sa ating mga benepisyaryong pabahay sa buong bansa, nag-aalok ang kadiwa ng malaking tipid sa kanilang mga gastusing bahay. At
para magkaroon po sila ng access na bumili ng masustansyang pagkain. Susuportahan rin po natin ang mga lokal na producer sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng direktang market para sa kanilang mga produkto na nag-aambag sa lokal na ekonomiya. Ang NHA po ay nakatuon sa higit pang pagpapalawak para maabot ang programa ng Kadiwa sa aming mga resettlement sites na kinikilala ang mahalagang papel nito sa pagbuo ng mga self-sufficient at sustainable communities. Para naman po sa aming huling programa, gusto po namin tulungan ang aming mga benepisyaryo sa housing sites sa pamamagitan po ng pagbebenta ng abot kaya at murang bigas sa ating mga sites. Kinikilala na namin ang pagbibigay ng sapat na pabahay ay isang aspeto lang po ng pagbuo ng isang komunidad. Ang pag-access sa abot kaya ng pangunahing mga pangingailangan tulad po ng pagkain ay napakahalaga. Dahil dito nakipagkasundo ang NHA at Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated upang masuplayan po ang NHA ng abot kayang bigas at maibenta po ito sa ating iba't ibang housing sites. Ang mga bigas nito po ay nasa presyong 33 pesos per kilo na maa-avail po ng aming mga housing beneficiaries with a minimum of 3 kilos each family hanggang isang sakong bigas o katumbas po ng 50 kilos. Ang inisyatibong ito ay naglalayong pag-aanin ang pasanin sa hirap ng buhay ng aming mga beneficiaryo. Lalo na po ang mga proseso, ang mga bago pa lang po at tinatatag pa lang po ang kanilang kabuhayan sa kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan po ng paghatid ng murang bigas, umaasa kaming makatulong kami sa pang-araw-araw na buhay ng aming mga beneficiaryo. Ang condonation program ng NHA, ang pagdaraos ng Kadiwa sa mga resettlement sites, at pagbebenta po ng 33 pesos per kilo na bigas sa ating mga beneficiaryong pamilya ay mahalagang bahagi ng aming mas malawak na misyon na magbigay ng komprehensibong suporta sa pamilyang Pilipino na nangangailangan ng pabahay, alinsunod na rin po sa pangarap po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon po ng magandang buhay ang ating mga kababayang Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Congratulations. Ang galing. Napakaraming magagandang balita galing sa NHA. Pakiulit na ulit tinatanong ng ibang tao, ang anibersaryo ng National Housing Authority ay July? Sa July 31, sa July 31, 2025, ang National Housing Authority po ay 50 years na po. Wow. Dito na po mag-e-expire ang una naming charter, and nagpapasalamat po tayo sa ating Kongreso at Senado sa pagpasa po nila ng aming charter extension. Sino daw ang nag-author ng charter extension sa Congress and Senado? Sa Congress po, nagpapasalamat po tayo kay former Congressman and now Secretary Kiko Benitez of TESDA for yes. authoring, and Congresswoman Rida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. And sa Senado po, nagpapasalamat po tayo sa buong suporta po ng ating Senadora Amy Marcos. Silang gumawa nito. Galing ha. So, may nagtanong din dito, General Manager Joe Bentay, ilan ang mga beneficiaries ang pwedeng makinabang dito sa mga magagandang balita na sinabi ninyo? Mga ilan mga beneficiaries estimated? Of course, gusto po namin i-cater as much as possible kung ilan po ang magbenta. Gusto nga po namin doon sa bigas, if possible po, may ma-sold out po namin everyday yan, and maubos po yung initial allocation na ibinigay po sa amin ng Department of Agriculture.
Kailan daw ang launching nito? Yung kadiwa at saka yung 33 pesos na bigas. Yung kadiwa po, this month din po yan. Kasama na rin po ang 33 pesos na bigas. May launching ceremony kayo? Wala po. Ongoing na po ang procurement. Hopefully po by this week or next week, ma-deliver na po sa aming mga housing sites yung mga bigas para matulungan po namin ang aming mga beneficiaryo. In terms of yung question mo, Wilson, if ilan po ang makikinabang, ang NEG po, meron na pong 1.2 million plus na housing beneficiaries. Wow! In 50 years that you have been in existence, 1.2 million beneficiaries na. Yes, so ibababa po namin sa mga housing sites po yan, kung ilan po makikinabang, as much as possible po, matulungan po natin, mas marami po, mas marami. Maganda to. Ano to, nationwide, karamihan ba to? Itong 1.2 million, mostly Metro Manila, Visayas, saan siya? Nationwide po to, pero because ang National Housing Authority po, nationwide po, Pilipinas po yan. Yes. But majority of our projects are in Region 3 and Region 4. Region 3 and Region 4, mostly na. Kung may tanong kayo, magtanong kayo, may nagta-text dito, mga tao na may nanonood din sa mga media sa atin na naka-Facebook Live, saka naka-Zoom.